Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? So, 1 week na lang ay magsisimula na nga ang Miss Universe. So, pero syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat, guys, sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa mga makasolid na, Mama Sam dyan na talaga naman laging nakatutok dito sa atin. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. At higit sa lahat, syempre, sa mga bago nating subscribers, welcome to my channel. So, yon. So, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Ito talaga, yan talaga yung gusto ko, yung magtataray yung mga kilay ninyo, yung tipong tataas sa mga sinasabi ko. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, bago natin pambato sa Man of the World, kinoronahan na, ito nga ay wala nang iba kundi si Oliver Eugene Kurt, di ba? So, yon. So, talagang masasabi ko, oh my gosh, ang lakas ng laban natin sa Man of the World this year. At maaaring siya talaga ang mag-title ng Man of the World. O, di ba? So, yon. So, I'm so excited for Mr. Philippines dahil isa na namang pambato na talaga namang masasabi natin, napakagwapo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang siya pang Man of the World. Pwede din siya pang Mr. International back-to-back sana. Sana doon siya sumali sa sa Mr. Pilipinas Worldwide. Ay nako, for sure mananalo to ng supranational o kaya Mr. International. Pero syempre, looking forward muna ako sa magiging laban niya sa Man of the World, and then maybe in the future, pwede siyang pumunta sa Mr. Pilipinas Worldwide at para makuha niya kung ano yung pwedeng corona or title sa kanya doon. So yun, so hindi lang to kasi, kumbaga parang hindi lang pang Man of the World, pwede din to isa lang talaga sa Mr. International. And let's see in the future. Pero for now, oh my gosh, sobrang excited ako sa magiging laban niya sa Man of the World. And then, napakagwapo, napakaganda ng katawan, napaka-yummy, diba? So, anong masasabi ninyo? Kayo din ba? Natutuwa din ba kayo sa gandang lalaki niya? Ang gandang lalaki, no? So, talagang hilog na para sa male pageant. Kumbaga, parang mataas level na ganon. At hindi lang yan, syempre, para sa sumunod natin, chika, eto nga, nagsama na ang magkamukhang si Kurt at saka ano pa, ang pangalan neto? Si Mr. Global. Yes! So, marami kasi nagsasabi magkamukha silang dalawa. Pero, alam niyo sa totoo lang, parang ang layo, oo. Kasi nakita ko na silang dalawa parehas in person. Nalapitan, nakausap, nagpa-picture, mga ganon. Hindi sila magkamukha kasi iba si Kurt. Si Kurt kasi medyo parang Kent na lalaki. Ito naman, okay lang. Pero kung ako tatanungin ninyo sino ang mas gwapo, gwapo si Kurt. Kasi si Kurt Bondat kasi, pag nakita mo siya sa person, mukha siyang Barbie, lalo na pag may make-upan na, ay nako, talagang kabog talaga. Sobrang panalo. So, yon ang gusto ko kay Kurt. Kapag naayusan na siya, may make-upan na, ay nako, iba talaga nagiging itsura niya. Mukha siyang mamahalin. Ito naman si Mr. Global, okay lang, so lang yung dating sa akin. But,
congratulations pa rin. At least, di ba, nabigyan sila ng pagkakataon na mag-together. Actually, sa Mr. International, candidate pa lang si Kurt. Nakita na yan dalawa. Candidates pa lang sila. Oo. And then, dito sa Mr. Spain, ayun. So, meron silang project na together, so bongga. Pero hindi lang si Kurt at saka eto nga si Mr. Global ang magkasama. Kasi kahit si Mr. Supranational, ayon kasama nila. And then, tanong nga sa akin, sino ba ang mas gwapo sa kanila? Diyos ko, lalayo pa ba tayo? Siyempre si Kurt pa din. Nakita ko na silang tatlo in person. Sobrang, yes, gwapo si Supranational. Gwapo din si Mr. Global. Si Mr. Global, di ba? At saka si Mr. International. Pero mas gwapo si Mr. International talaga. Sa kanilang tatlo, promise. Saka, iba yung personality talaga ni Kurt. Masarap kasama, masaya, at machika. Ganon. So, yun. So, nakausap ko na yung tatlong yan. Nakasama ko na sila. Pero talagang stunning talaga ang beauty ni Mr. Philippines. Ganon. Yung kagwapuhan lang ang pag-uusapan. But, syempre, proud tayo kasi nagawa nga to ng Mr. Spain na pagsamahin ang malalaking king, di ba? King of the world, di ba? Ayan nga ang Mr. International, Mr. Globe, at saka, syempre, Mr. Supranational. Mabuhay silang tatlo. Bongga. Pero ito ang mas bonggang chika. Kasi nga, mainit ng pinag-uusapan sa social media ang bagong pambato ng Miss Universe South Africa na si Melissa. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, congratulations. Kasi diba parang lumaban na to noon, top 10 siya sa South Africa. Tapos this year, wala silang pageant. And then, masasabi ko naman na maganda ang kanilang pambato. At in fairness, matalino din to. Diba? So, yon. So, alamin natin kung ano magiging eksena niya sa Miss Universe. Kung kakabog nga ba ang beauty na meron siya sa mga kandidata na lumalahok dito. Malakas ang South Africa yung panahon ng ng era na MGI ba yun? IMG. Oo, malakas ang South Africa kasi yung IMG era, tumitingin talaga sila sa comm skills ng girl, saka yung tapang talaga ng girl. So, gusto nila ma-story, gusto nila palaban. Pero kasi ngayon, iba na ang Miss Universe. Ang gusto nila, ganda-gandahan talaga. Yung maganda talaga. Yung tipong pang Victoria's Secret ang beauty. Yung mga tipong ganon. So, yon. Kaya, parang feeling ko, mahihirapan to si South Africa yung sasabay talaga sa gandahan ng mga candidates dito. But let's see, in the future, malay mo naman, di ba, mag-top 5 siya. And malay nyo, di ba, maging continental queen siya. Kasi maganda talaga yung mga mata niya. Oo, so yan. So yun ang bongga doon. Kaya abang-abang tayo dyan sa magiging eksena nila sa sa Miss Universe. Kasi talagang patindi na ng patindi ang magiging labanan dito sa Miss Universe ngayon taon na to. So yan, speaking of Miss Universe, kahapon nga naganap na ang send-off para kay Miss Maria Atisa Manalo, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Anong chika natin dito? Well, ang chika ko, ready na siya. So, yan. So, no choice. Kumbaga, ready na talaga ang pambato natin. At sasalang na talaga siya sa Miss Universe. So, sana yung mga pinaghandaan niya, pinirepared niya, ay mag-work ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Marami ako nababasa na binabash nila si Atisa, hindi sila natutuwa kay Atisa, yung mga nababasa ko, hindi sila naniniwala kay Atisa. So, ano pa bang bago sa Miss Universe, di ba? Ano bang bago sa mga Pilipino? Ako hindi na ako nasusurprise dyan at hindi na rin ako nagugulat kasi parang feeling ko taon-taon ganyan ang ginagawa nila sa mga candidates natin na parang pag ayaw nila, ibabash nila kung ano-ano sasabihin. So medyo nakakalungkot kasi syempre mga Pilipino tayo tapos kapwa Pinoy ang nambabash, kapwa Pinoy ang talagang alam mo yon sumasaksak doon sa kandidata natin, pero wala naman tayong magagawa kasi opinion nila yon at yun yung gusto nila. So ako para sa akin hindi na bago yan at hindi na nakakagulat. So ako, sana ma-prove ni Atisa Manalo sa mga basher niya, di ba, na she deserve it. Sana ma-prove niya sa lahat na kaya niyang ilaban talaga ang Pilipinas sa Miss Universe.
And then ako naman, ang tansya ko naman kay Atisa, maka top 5 lang yan, okay na ako doon. Hindi naman ako naghahangad na sana manalo. So, bonus na yon sa akin. Parang kay Emma, maka top 5 si Emma, maka first runner-up sa Emma, okay na yon. Pero kasi madali lang yung kay Emma. Ito kasi universe to. Medyo mahirap talaga ikumpara. Kahit sino kasi dali mo dyan sa Miss Universe, mahirap talaga yan makumpara. Kasi hindi po pwede yung sasabihin natin, nako, dapat yung caliber ni Emma, ganun din yung caliber ni Atisa. Hindi po to ganito. So, sana naiintindihan natin. At higit sa lahat, ang dapat natin gawin ay magtiwala sa kandidata natin. Kasi wala namang ibang susuporta sa kanya kundi tayo-tayo lang eh. Ang nakakaloka dito, against kayo kay Atisa, pero kapag nagkaroon ng bonggong-bonggong presentation si Atisa, include kayo kasi she's Miss Philippines. Diba? Ganong kalala ang ano natin, sitwasyon natin. Pero syempre, tulad nga na sinabi ko, laban lang, sana ma-prove ni Atisa talaga sa lahat na kaya niya tong Miss Universe, di ba? So, ito, dream to ng lahat eh, na sobrang tagal na, noon-noon pa. Sus ko, kung saan na nga tayo lumihis. Kasi di ba, ang gusto nating ipadala sa Miss Universe ay makita natin si Atisa manalo na rumarampa sa stage. Kung tutuusin, nandoon na tayo sa pangarap natin na almost natupad na. Pero nandoon na huhusgahan. Oho, kasi ito yung gusto ng Pinoy noon. And then, I hope gusto nyo pa rin siya ngayon. Diba? So, yun. So, suporta ang kailangan natin ibigay na kahit sinong lumalaban, hindi yung kung ano lang yung gusto ninyo. Kasi, unfair naman doon sa candidates. Tapos, Philippines kayo. Philippines yung ano, sana to become one. Kung hindi naman kayo naniniwala, okay lang din naman yan. Kasi, ganyan din naman yung sinabi ninyo sa mga candidates natin noon. Like example, Pia Wurtzbach, di ba? Ayaw nila kay Pia. Pero yung nanalo si Pia, we are Filipinos, di ba? So, yun. So, ganun talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi na bago yan. Kahit ngayon kay Michelle Didi noon, ang dami ko talaga nakikita na babasang mga basher na keso ganito, keso ganyan. Pero yung pumasok na si Philippines sa top 10 at nagpakita ng example, lahat kayo pumalakpak. So, yun lang yung akin na sana kahit wala pa kayong nakikita, sana supportahan ninyo. Kailangan pa ba i-prove sa inyo, di ba? Pero I believe na si Atisa manalo, lalaban niya ng bonggang-bongga. Hindi yan magpapabaya. And lalo na ngayon, di ba, motivated siya. Ang kailangan lang kasi, sana support tayong lahat. Yung ganun lang, ayun lang naman, hindi mo mahirap yun eh. Pero kung ayaw ninyo, okay lang din yan. Di ba? Diyos ka nakakaloka, sakit sa ulo. At itong sumunod na chika, Bal Taguba at Maktumang ang gagawa ng gown ni Atisa manalo. So, anong chika natin dito? So, sa national costume daw, si Maktumang daw ang gagawa. Surprise ako kasi parang feeling ko, ngayon ko lang narinig si Maktumang gagawa ng national costume. Pero it's a challenge for Maktumang. Oho. Iniisip ko, ano kaya to? Siguro Philippine niya kasi gown eh. Kasi Maktumang, di gown, di ba? So, yon. So, doon naman sa gown ni Atisa manalo for finals, ang sabing gano'n, si Val, ito din kasi ang naggawa ng gown ni Atisa during, Miss Universe Philippines. Kaya ito siguro yung kinuha niya. I hope na sana maganda ang collab nila at magandang gown ang makreate nila for Atisa manalo, di ba? So, wala akong problema kung sila yung kinuha ni Atisa. Gusto ko sana si Rian Fernandez kasi di ba, Rian Fernandez gown talagang bongga. Alam mo yun, yung iba yung datingan. Hindi ko alam kung mapapantayan ni Val yung gawa ni Rian Fernandez sa Miss Grand. Oo, kasi ayun na talaga yung perfect na gown eh. Yung parang sana mga tipong ganon, mga pasabog na ganon. I hope na sana ganon din yung magawa ni Val. Pero guys, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Magtiwala tayo. Tiwala tayo sa proseso. Tiwala tayo sa kapwa natin Pinoy. Kasi yun ang importante. Pagkatiwalaan natin yung Team Atisa, yung mga designer niya. Kasi kung hindi tayo magtitiwala, ano ang mangyayari, di ba? So, yun. So, magtiwala. Ayun yung the best na kailangan natin gawin para mas makaariba sila ng bonggang-bongga. I hope so, na sana talaga
bongga talaga yung ipapakita nila. Pero i-manage lang natin yung expectation natin ha, kasi medyo alanganin to eh. Iba. Oho, ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, at tapatang Atisa at Bina, magsisimula na. So, ito ang sabi nga nun lahat. Sabing ganon, si Oppo daw at saka si Krishna ay magkaibigan dahil sa Miss World. Tapos ito naman si Miss Grand, si Gatchapel at saka si Emma ay naging close friend dahil sa Miss Grand. So ngayon taon na to kaya Atisa manalo at saka si Vina kaya ay maging best friend. To be honest, parang feeling ko, yes, mangyayari yan. Kasi mabait naman si Vina. To be honest, mabait si Vina at madaling kausap, madaling kasama. So parang feeling ko hindi mahihirapan si Atisa dyan kay Vina na makipagkaibigan. At ganoon din naman si Atisa, di ba? So looking forward ako doon sa friendship na mabubuo ng Thai and Philippines dito sa Miss Universe. And then I hope na sana yung tapatan nila ay magandang tapatan katulad ng ipinakita ng Grand, di ba? So sana silang dalawa ay maging makarating sa dulo ng competition sabay. Yung katulad ng kay Emma at saka kay na parehas first runner-up at title, yung mga tipong gano'n parehas nasa top 5, gano'n din si Oppo at saka si Krishna, yung mga tipong gano'n. Either Michelle D at Antonia. So sana yung history to, wag masira ng mga tagahanga. Kumbaga, ano ba naman yung mag-together tayo? Kasi maganda yung relationship ng Thai and Philippines. So, I hope na sana talagang maging best friends sila forever. Diba? So, yan. So, to become one, ayun yung kailangan natin. And then, support sa kanilang dalawa. Ako, to be honest, syempre, I'm a Filipino. So, syempre, susuportahan ko si Thailand din kasi nandito ako sa Thailand. But, syempre, Atisa manalo, talagang 100% na ibibigay natin yung support natin kay Atisa manalo. So, yon. So, I'm so excited for them. Excited ako sa ipapakita nila sa Miss Universe. So, yon. And then, sana be happy. Gawin nating masaya ang Miss Universe na suporta ang lahat, di ba? So, yon. So, magtiwala nga lang sa pambato natin at tingnan natin kung ano yung papakita ni Atisa manalo sa Miss Universe, di ba? So, sana lahat tayo ay to become one. Kasi syempre, mahirap naman yung watak-watak. Yung para tayong parang ano ba? May China, may Taiwan, di ba? Sana lahat tayo ay iisa na nagsasalita ng Tagalog. So, syempre, dapat doon tayo sa Philippines. Yung mga gusto ninyong kandidata, like example, Yana Aduano, yung maka-Aliana dyan. So, isang tabi nyo muna ninyo yan. Kasi, parang, kung imagine ninyo, kung ang kandidata ninyo ang ilalaban, parang ganun din naman yung ibibigay ng maka-Atisa, di ba? So, to become one tayo ngayon. So, laban lang, at tiwala. So, wag masyadong, yung diehard fans na parang, dapat siya lang, dapat ganito lang. So, iwasan natin yon. So, naiintindihan ko kayo, pero sana maiwasan natin yung away-away kasi hindi magandang tignan. Tayo-tayo, tapos tayo-tayo yung mag-aaway-away. Pangit yun. Dapat ipakita natin yung pagkakaisa natin bilang isang Pilipino. Ganon! So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.